Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang malaking pagbabago na ginawa ng MicroStrategy. Ang kumpanyang ito ang pinakamalaking corporate Bitcoin holder sa buong mundo. Ngayon ay nag-rebrand po sila bilang Strategy para ipakita ang mas malalim na pagtutok nila sa digital assets, particular na po kay Bitcoin. Kaya alamin po natin kung ano po ang ibig sabihin ng rebranding na ito at kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya. Ang ating nakikita rito ay ang si Ginoong Michael Saylor. Ayan. Siya po ang nagmamay-ari ng MicroStrategy kung saan ay rinibrand po niya ang o pinalitan po niya yung branding ng kanyang company sa strategy. Yan, tinanggal lamang po niya yung micro. Yan, at naging strategy na lamang. Kaya yan, ang tanong ay bakit po nag-rebrand ang MicroStrategy bilang strategy? Ayon po sa opisyal na pahayag ng kumpanya, ang pagbabagong ito ay isang natural evolution ng kanilang core business. Gusto po nilang mas malinaw na ipakita ang kanilang dedikasyon sa digital assets, lalo na po si Bitcoin. Kasabay nito ay naglabas din po sila ng bagong logo na may stylized na letter B na sumisimbolo sa kanilang commitment kay Bitcoin. Ang kulay po ng brand nila ngayon ay orange na nagre-representa na rin po kay Bitcoin. Ngayon ay gaano ba kalaki ang Bitcoin holdings ng strategy? Sa kasalukuyan, hawak po ng strategy ang 471,107 na Bitcoin na may halagang halos $44 billion. Ito ang dahilan kung bakit sila ang pinakamalaking corporate Bitcoin holder. Subalit kamakailan ay nag-post po sila sa 12-week buying streak ng Bitcoin acquisitions. Ano po ang paliwanag ng kanilang founder at chairman na si Ginoong Michael Saylor? Ayan, sinabi po ni Ginoong Michael Saylor na ang salitang strategy ay isa sa pinakamakapangyarihan at positibong salita. Ayon po sa kanya, ang rebranding na ito ay isang refinement o pagpapalalim ng identity ng kumpanya. Bukod dito ay binigyang diin ng CEO na si Pong Lee na ang kumpanya ay may dual focus na ngayon, Bitcoin at saka Artificial Intelligence na tinawag po nilang dalawang pinaka-transformative technologies ng 21st century. Ngayon ay ano po ang epekto ng kanilang Bitcoin acquisitions? Sa nakalipas po na 3 buwan, ginastos po ng strategy ang halos $20 billion para sa Bitcoin acquisitions. Ang market cap po ng kumpanya ay nasa $87.2 billion na mas mataas ng gusto kumpara sa net Bitcoin asset value nito. Ano naman ang kanilang bagong financial offering? Nag-launch din po ang strategy ng convertible preferred stock offering na tinawag po nilang STRK. Ayan, binubuo ito ng 21.5 million shares ng MSTR series perpetual strike preferred stock. Bawat isa ay may $100 na liquidation preference. Magbabayad ito ng cumulative dividends sa fixed rate na in-announce sa oras ng pricing at i-distribute quarterly. I-distribute po quarterly. Depende sa board approval. Ayan. Ngayon ay ano po ang maaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Para sa atin, ang rebranding po ng strategy ay mahalagang balita. Ipinapakita po nito na patuloy na naniniwala ang malalaking kumpanya sa potensyal ni Bitcoin. Kung ikaw po ay isang investor na nag-iisip kung dapat ka bang sumali sa crypto market, maaaring makita mo ito bilang positibong signal na nagiging mainstream na ang Bitcoin adoption. Sa kabilang banda, ang pagbili po ng Bitcoin sa malaking halaga ng strategy ay maaaring magdulot po ng mas mataas na presyo sa market sa hinaharap, lalo na kung patuloy po nilang sinusuportahan o susuportahan ang market na ito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang ganitong hakbang mula sa isang malaking kumpanya ay nagpapakita po na si Bitcoin ay hindi lang isang investment para sa mga small-time traders, kundi isang mahalagang bahagi ng corporate strategy ng mga higanting negosyo.
Subalit kailangan pa rin nating tandaan na ang crypto market ay nananatiling volatile, kaya importante po ang pagkakaroon ng tamang diskarte at pag-aaral bago pumasok sa anumang investment. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.